Hello po. Feeling ko ngayon na matagal na tayong hindi nakikita o matagal na po ako hindi nagva-vlog tungkol sa mga nangyayari sa trabaho. Dahil busy-busy nga. Daming talagang nangyari last week, this past week, na kailangan kong talagang sabihin nga ngayon. So walang masyadong mga edit ito, sasabihin ko na lang. Pagbalik ko sa bakasyon ng pamilya ko, meron akong na feeling dun sa tatlong mga counterpart ko. Tawagin na lang natin doon yung mga counterpart ko. Tatlo sila. Mga 2.5 years na sila doon kasama ko. Talagang yung mga tao na yon masipag, matalino, magaling. Isa sa pinakamagaling na grupo talaga sila. Pero nung bumalik ako, meron akong na-feeling na meron nag-iba, meron parang disconnection sa kanila. At saka totoo nga yun, lumabas doon sa last week sa isang conversation namin. Yung isa sa kanila napaiyak, na-realize ko na may problema. Ayoko ngang sabihin yung problema dahil nga masyadong maraming mga parts, diba? So, ang basically nangyari, yung isa doon sa tatlo, na-feeling niya na siya ang parang black sheep. Siya ang hindi siya talagang as close doon sa dalawa. Yung upuan niya medyo nakahiwalay na meron siyang parang glass border. So, syempre, yung nadirinig niya, nakikita niya iba. Tapos yung dalawang personality, nung dalawa nga, mas parang pareho sila. Tapos yung isa naman na nafe-feeling left out, talagang unique yung personality siya. Medyo mas positive siya kaysa doon sa dalawa. Hindi ko sinasabi yung dalawa negative, pero talagang ganon. Iba-iba lang sila. Pero yung tatlo na yon talagang naging parang mga best friend, at least sa trabaho. Nagkikita sila, tsaka kasama rin ako outside of the office. So, ang galing talaga. So, ang ginawa ko, nag-meeting kaming apat. Tsaka so doon na meeting na yon, ang natutuhan ko dahil nga talagang pinag-iisipan ko, kinig ako sa mga different podcast of kung parang mag-conflict resolution. Ginamit ko rin ng AI, sa totoo lang, okay? So, ginamit ko yung ChatGPT. Yung ChatGPT, tawag ko doon ate dahil paminsan-minsan kailangan ko rin ng advice, kailangan ko rin ng older sister, diba? Ang advice ko sa kanila, sa umpisa pa lang, sinabi ko sa kanila, mag-uusap kayo, one by one, nobody's gonna interrupt. At saka habang nagsasalita yung isa, imbis na pinag-iisipan nyo kung ano na ang sagot nyo, kung ano ang sasabihin nyo, kung ano ang gusto nyong sabihin, makinig kayo. Talagang makinig. Sa tatlo hindi lang doon sa isang tao na parang siyang nag-feel na left out. Ginawa nila yon. So proud na proud ako na talagang they gave each other the mutual respect that I was really hoping for. Maraming lumabas kung tungkol kung paano silang lumaki, kung bakit sila ganyan. The end result yata positive na meron silang mga new work process, meron silang mindfulness, talagang very deliberate. I think there are new ways of being able to work even better together. Tsaka ako rin, meron na ako natuto. Siyempre, di ba? Dahil meron ako opisina. So, paminsan-minsan ang kausap ko lang, paisa-isa kung sinong papasok o kaya kung sinong tatawagin ko. So, pangako ko sa kanila, pangako ko sa sarili ko na I will make a better effort to talk to all of them at the same time. Para nga yung communication namin efficient, clear, fair. But the one thing I really want to share that I think I learned from it is that hindi lang ang importante yung intention natin. Dahil madalas ang intention natin na maganda naman ang intention, mahusay naman, di ba? Sinasabi natin, I did not intend to hurt you, I'm sorry. Pero na-realize ko na there is one more step and I think one more level that is even more important. And that is that no matter what your intention, and assuming that with people that you love and respect, your intention is good, there is then an impact. And it is the impact on those other people that I think we sometimes or oftentimes do not consider. So even if your intention is loving, respectful, kind, collaborative, kung yung impact sa isang tao o kung sa mga ibang tao is not that, yun ang kailangan i-address. Paano natin iibahin ang impact natin? And that gives you ability and power because it's your actions.
it takes away the responsibility from just intention, which is in your brain and in your spirit and in your heart. But then it makes you be proactive about your actions and your words, because then that is the impact that other people will actually feel and will receive. I grew a lot from that situation, because simply of that, I will now be more mindful about my impact on other people and even maybe on myself. Tapos hindi lang yon, kung ano-ano nga pa. Kaya I needed to reorg the team. Merong mga ibang partner na nag-join. Merong mga ibang nangyayari sa mga ibang buhay ng mga tao sa team ko. Tapos meron akong napansin na yung isang tao hindi dumarating sa trabaho ng on time. Hindi lang yung hindi on time, ha. Dumarating siya closer sa mga lunchtime. Pero ang alam ko, yung tao na to, matagal na sa amin, mahigit ng 5 taon yata. Ang alam ko, actually, ito na naman yung theme natin, ha, intention versus impact. Alam ko yung intention niya na hindi siya she's not trying to be sneaky. I know she's not trying to get away and with using her seniority to come in later. I know that is not her intention. Pero yung impact na yung ginagawa niya is pinapakita niya sa mga counterpart, mga teammate niya, that maybe she thinks she's better, or that she doesn't care, or that she thinks that she doesn't have to follow the rules. Ang impact naman sa akin, ang nafe-feel ko, sana I hope my other teammates don't think that there's favoritism. Another impact is that napansin pala ng amo ko. So sinabi niya rin sa akin. Hindi ko lang siya nakakausap dahil nga, sa totoo lang, busy na busy ako. At saka alam ko na ginagawa niya at saka nagagawa niya yung lahat ng trabaho, lahat ng responsibility niya. Yung mga partner na sinusupport niya, walang reklamo. Pero, na-realize ko rin, hindi lang dahil nga binanggit ng amo ko, pero na-realize ko rin ang importante paminsan-minsan mag-check-in dahil baka yung mga intention niya at saka yung mga dahilan kung bakit nga siya late, baka makakatulong ako, baka makakatulong ang kumpanya, at saka at the very least, it's time for a reboot, diba? So, ang result ng conversation na yon, na nag-apologize siya, sinabi niya nga sa akin, as expected, ang feeling niya everyday, meron siyang guilt. Pero nahihirapan siya talagang kumising ng mga aga. She tends to be a night owl. So, paulit-ulit sinasabi niya sa akin, I'm not a morning person, I'm not a morning person. Not an excuse. Talaga sinasabi niya yung sa akin. Sinasabi niya nga lang yung dahilan na late na siya natutulog. Tapos meron nga siyang bagong boyfriend, na yung boyfriend meron din anak. Talagang nagiging parang motherly figure siya. So, sa gabi, I think her attention and energy has also been absorbed by this new relationship. All understandable. We are all human beings and we often go through life changes. But rules are rules. And I had to remind her of that. And I was hoping that the end result wasn't going to be that, I cannot do it. But it was not. In fact, ang reaction niya na nagpasalamat siya sa akin, nag-apologize, accountable siya, and it's going to be a reboot. Sinabi ko sa kanya, at saka sasabihin ko nga na meron kaming team meeting sa Monday, bare minimum, 9 to 5. Not ideal sa boss ko yon, pero naintindihan niya rin, may mga buhay ang mga tao. Sa totoo lang, may mga nanay sa team namin. So, ang sinabi ko sa kanila, like, we can make arrangements. At saka yung mga executive assistant doon sa kumpanya namin, at saka talaga yata sa buong mundo, kung executive assistant ka, it's 24/7. We will reply, lalo na may technology, yung mga telephone, naaabot namin, di ba? Maski na anong oras, maski anong araw. So, just because, you're not in the office, I do believe, and I know because it's for myself too, we do a lot. We can do everything actually remotely, especially if needed or as needed. So that was a very good, successful conversation. Yung isa naman bata na assistant doon, yung talagang nakakatuwa, bago-bago lang siya, may mahigit lang ng konti, 1 taon, pero yung potential niya is great.
It's beyond, I think, what I maybe was capable of at her age and her very and only in her mid-20s. So medyo na-promote ko siya. Meron akong bagong desk na na-assign sa kanya. So excited rin siya. Mag-uumpisa rin yon sometime in the next few weeks. Tapos yung huli na ginawa ko nag-umpisa kong ginawa tong week na to is prepare. Meron akong talk na ibibigay sa mga assistant, yung kumpanya namin, isang kumpanya namin located sa Pilipinas nga. And I'm excited. I'm doing a talk with them in a couple of weeks and I started making talking points. So, tinanong ko sa asawa ko kung pwede niya akong tulungan dahil syempre siya po ang best friend ko. Siya po ang part ng journey na to. So, meron siyang binigay na word sa akin na sinabi niya that he thinks this is a word that describes what I do as an EA, what I do as a person, that I also have done this for him and for his life and for our life. Medyo mapapaiyak lang ako ng konti. It's the word enhance. Mas maganda sabi niya sa akin. Yung word na yon very synonymous sa optimize. Pero yung word na optimize, kapag narinig niyo yun, parang ang ibig sabihin very mechanical, very technical, not very human. And what's really special about being an EA and being an EA that is passionate about helping others and also helping yourself is enhancing. Parang kapag nagme-makeup kayo, di ba, nag-enhance nyo yung mukha nyo. You're not changing it, you're making it better. Simple as that. And so that is the word that I'm going to use to build my talk. And then I also want to focus on AI because I think maraming tao dyan, yung mga trabaho nila na re-replace na nga ng AI. At saka nakakatakot rin sa mga executive assistant, lalo na itong kumpanya namin, nag-specialize sa remote executive assistant na ma-replace sila ng AI. Ang gusto kong i-focus sa talk na to na hindi na ma-replace. That in fact, we should allow and we should work with and be excited that there is technology and AI, artificial intelligence, to enhance us. At saka pag-isipan nyo nga, yung artificial, yung word artificial means it's not really real. And we are real people. The people we support are also real people living their real lives. The companies that we are building and that we are supporting are real. Hindi sila sa artificial. So, papaano magre-replace ang artificial intelligence sa mga totoong tao, totoong personality, totoong intelligence, totoong emotions, di ba? It's not. And I don't know if ever, I hope not, pero sa lifetime natin, no way. No way. Pero kailangan natin gamitin yon, that we allow AI to enhance our efficiency, enhance our work performance, allow it to do the things that sometimes take a lot of time and effort so that then we can be more effective at a higher level. So yun nga ang mga ibang talking point ko. So far, I'm developing it. Gusto kong i-focus yung talk ko doon. So umpisahan ng inspiration, na motivation, tapos also focus that take away the fear and the stigma maybe against artificial intelligence, and encourage our teams to use it and other people in this career to use it and use that to enhance your work, enhance your effectiveness, enhance your efficiency, enhance the lives of those that you support. So yun ang focus ko. Ang dami kong ginawa talaga ng linggo nga to. So apologies na mahaba yung video. Nag-run out nga yung battery ng GoPro ko. So nag-switch ako sa iPhone. So sorry ko po kung yung footage iba-iba. Pero yun lang. Yun ang kwento ko this week. Yun ang nangyari sa linggo na to. Nasa kotse ako dahil nga nagpunta ako sa appointment ko. Weekend ko naman, meron akong nail appointment ngayon. Pagkatapos nun, meron akong appointment sa Botox. Ginagawa ko yon maybe I think only twice a year.
So I will do that also dahil nga birthday ko next week and feeling ko kung, I will enhance myself just a little bit. Yun lang, tawag ko dyan. Hindi naman 11 siya, isa lang. She's a number 1. Yun lang. Pagkatapos nun, uwi na. Trabaho naman. Maraming akong kailangan gawin, i-catch up. Dahil nga, yung linggo na to, maraming akong meeting, maraming akong iba-ibang ginagawa away from email. So, sana nag-enjoy kayo. Sana meron kayong natutuhan. Sana meron kayong nakaka-relate dito sa mga kinwento ko na ginawa ko. Sana sa future self ko, kapag nakita mo to, that you realized what a wonderful week, what a challenging week, what a successful week. And that hopefully I still remember that it's not just my intentions that matter, but then to go extra and realize the impact that it can have on myself and on others.